Unang-una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan, ano? Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC, ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, no, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay CPRRD. Pangalawa na yung dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, no, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba na ang DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Kasi unang-una, ang DOJ ay may quasi-judicial functions naman yan. At isa sa mga quasi-judicial functions ng DOJ ay sabihin, no, ay i-determine na kung isang arrest ay valid, no. Magandang halimbawa dyan ay tuwing kami nagko-conduct ng mga inquest, tuwing nagko-conduct ng inquest sa mga fiscal natin, ang unang-unang ginagawa nila bago pa pagpasya, no, kung ipapasagutin yung respondent, ay alamin muna kung valid yung pag-implement ng warrantless arrest. So ito, walang bago dito. Ginagawa talaga ng mga fiscal natin to na sabihin kung tama ang pag-implement ng isang arrest sa tao.